Alright, kaugnay pa rin po na sitwasyon sa ginaganap po ngayong transport caravan. Particularly dito po sa Metro Manila, nasa linya po natin ang chairman po ng MMDA, si Attorney Francis Tolentino. Chairman, magandang umaga, si Joel Sobel, live ka sa DC Double Beat, GMA News TV. Magandang umaga, Joel, at magandang umaga sa inyong tigapakinig. Alam ko, kanina pa ako kayong alas 3 na madaling araw, nakatutok po dito sa Transport Caravan. Chairman, kamusta ang sitwasyon po ngayon? Daloy ng trapiko, yung dami ng mga sumama, yung mga bilang ng mga stranded, marami ho ba itong mga ito? Nakatulong ho ba, Chairman, yung pagsususpinde ng mga klase? Ilang mga klase dito po sa Metro Manila, Chairman? Sa ngayon, normal po, dahil nag-iipon-ipon pa lang ho sila, although ipinapa-verify po akong report na di umano dito po sa may Roosevelt, Quezon City. Meron silang ilang mga kasamahan na nagtapo na ng mga pako. Wow. So pinapahabol po natin yan at kung makukuha yung mga pako mismo at malitratuhan yung gumawa at o makahuli dahil labag na po sa batas yan. Dito po sa command base namin, may kasama na po kaming prosecutor na inassign ng DOJ na maaaring mag-inquest at may kasama rin po kami tiga-Commission on Human Rights. So, sana naman po wag umabot sa ganito na magkakalat ng pako. Hindi naman, pinapayagan na nga po silang magkilos protesta. Lalayan pa po sila ng MMDA at ng PNP. Pero ito mga ganitong gawain, kahit kakaunti po sila, dahil alam ko, hindi sila nakabuo ng marami dahil napaghandaan sila, labag na po yan sa batas. At sana po pag tahak nila ng Makati Central Business District, wala rin pong maganap na ganitong insidente. At kung meron pong ganitong mangyayari, hindi po magdadalawang isip kahit meron tayong maximum tolerance ang ating kapulisan na sila hulihin na at kasuhan. Okay. Kamusta monitoring ninyo sa mga, may mga stranded na pasahero na ba tayong namomonitor, Chairman? Wala pa ganun reported dahil dito sa Quezon City, wala pong pasok ang grade school at ang ilang areas doon sa Diliman na eskwelahan. So wala po reported. Although naglabas na po tayo ng ilang libreng sakay, normal pa ho. At nagpapasalamat din po ako kay Secretary Singson ng DPWH. May 23 sasakyan na i-deploy ngayon at our disposal dito sa MMDA. Paano ba makikita yung mga libreng sakay na yan? Saan ba nakastasyon yan? Nasa windshield po yun. May nakadikit po doon na pangalang libreng sakay. Pero wag po natin asahan na libreng sakay po lahat dahil hindi naman natin dineploy kaagad yung karamihan dahil hindi naman ho ganong kalala ang sitwasyon. Magsasagawa daw po ng road blockade yung mga miyembro po ng grupong kadamay dyan sa EDSA North Triangle mga alas 6 ng gabi. Hindi naman po papayagan yun. Naka-ready po ang ating FCRPO dyan. Hindi natin papayagan yan. At may guidelines na rin po ang kasama namin ngayong human rights na pag talagang illegal na, pwede na ho talagang arrestuhin yung mga yan. Alright. Nakikiusap ako. Alam ko naman pong may mga kababayan tayo dyan sa hanay nila na alam po yung dapat tupdin, alam po nila yan na nararapat ilalim ng umiiral na batas. Sana po mangibabaw yung tamang pag-iisip at ipakita natin ang paggalang po rin sa karapatan na nakakarami. Actually, Chairman, hindi lang daw po sa EDSA, kundi pati daw dyan sa area ho ng Commonwealth Avenue, bandang Litex, Monumento, sa Cubao, dyan sa Quezon City Circle, sa Espanya, gagawa daw sila ng road blockade. So, ang mga tao po natin ay nakakalat na po strategically. May mga nakakalat po ngayong umaga, pero yung iba po para pangmamayang hapon po yun. Bukod po yung dadalhin sa Kamaynilaan. Mga after lunch pa po yan. Pero yung ngayong umaga, yung dadaanan pa lang ng ruta, yun po yung naka-deploy na po tayo kanina po. Hindi po natin papayagan po ito, Hindi po, mali na po yun. Wala pong pagkakaiba yan doon sa sitwasyon ng isang araw na nag-i-impose po tayo ng disiplina. Tama. Alright. Wala pa kayong monitoring maliban doon sa pagbabato daw ng mga spike doon sa Roosevelt area, pero may mga monitoring na ba tayo, mga tsuper na nangaharang ng ibang mga sasakyan para kumbinsin? May report po kanina sa Monumento pero hindi ho kagad na validate at may nagtatangka pong ilang kabataan. Dito naman po, ilan lang po sila, 12. Dito po sa Lerma, sa Kamaynilaan na magpa-planking ata pero hindi
hindi natuloy. Pati yung planking, hindi natin papayagan, ano? Ayun po yung instructions dyan na pag nakasagabal na po sa karsada, bawal po yun. Alright. Sige, Chairman, baka may mga issues kami hindi na itanong sa inyo. Nasa inyo pagkakataon na, Chairman. Yun lamang po. Ang iba't ibang ahensya naman po ng pamahalan ay naghanda. Kahit sabihin po nilang nasobrahan, ang mas maganda po ay naghanda tayo nang sa ganun po masiguro po natin ang katahimikan at mapangalagaan din natin ang karapatan ng mas nakakarami nating mga kababayan na gusto lamang pong mabuhay ng matahimik siguro at normal. Mukhang nakatulong, Chairman, yung pagsususpindi ng klase, no? Parang bawas po yun. Nakabawas po yun. Alright, Chairman, salamat ha. Mag-ingat ka. Salamat din po sa pagkakataong ito. Magandang umaga si Attorney Francis Tolentino, Chairman ng MMDA. Mga kapusong, oras po natin, 8:39. Double B sa News TV.